Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung naalala natin ay napakarami na tayong nabanggit sa mga ilang araw na pag-uusap natin. Naalala natin yung taong may sakit na may lunas pa, at saka yung naglalakbay, at saka yung taong nagfa-fasting habang siya ay nasa aeroplano, paano niya puputulin ang kanyang fasting. Naalala natin yung taong may sakit na wala ng lunas, malubhan ng kanyang sakit, at ganun din yung mga matatanda. Kung saan ay pwede nang hindi sila mag-fasting, subalit may mga rules, may mga patakaran na tulad ng mga na-discuss natin sa mga nakalipas na araw. Sa ngayon mga kapatid ay ipagpapatuloy natin ang kasunod na talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Ang buwan ng Ramadan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan, ang buwan ng Ramadan. Pag sinabi na ang buwan ng Ramadan, ibig sabihin ay napakahalaga ito. Kasi na-mention talaga, unang-una dito sa talatang ito, ang buwan ng Ramadan. Na dito ay sinasagawa yung pag-ayuno. Nilikha ng Allah ang mga buwan, pero itong napili na higit na mainam na buwan ay buwan ng Ramadan. Kaya, Shahru Ramadan, ang buwan ng Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, na dito ibinaba ang Quran. Anong ibig sabihin nito na dito ibinaba ang Quran? Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin nito ay ang banal na Quran ay ibinaba min lawhil mahfuz. Kung titingnan natin sa tafsir, min lawhil mahfuz, mula sa lawhul mahfuz, ila sama'id dunya. Ila sama'i ad-dunya. Ibinaba mula sa lawhul mahfuz patungo sa sama'id dunya, sa unang langit o sa malapit na langit. Sa ibang pagpapaliwanag, min al-lawhil mahfuz ila baitil izza min as-sama'id dunya. Mula sa Lawhul Mahfuz patungo sa Baitul Izza, mula sa, ibig sabihin ay Sama'id Dunya, unang langit o malapit na langit. Jumlatan wahida, ng isang bisis lamang. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, dito ibinaba ang Quran. Ibig sabihin na ibinaba ang banal na Quran mula sa Lawhul Mahfuz patungo sa ila Sama'id Dunya ng jumlatan wahida, isang bisis lamang. Pagkatapos nito ay ibinaba ng bahagi sa propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam base sa sitwasyon o base sa panahon sa loob ng 23 years. Ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nang maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanatili siya sa Makkah ng ilang taon? 13 o 13 years. Kasi sa unang 3 years ay palihim. Kaya nanatili siya sa Makkah ng 13 years mula nang siya ay maging propeta, at ilang taon naman sa Madina? 10 taon, 10 years. So, total ay 23 years. So yun, ibinaba yung banal na Quran na bahagi. Okay? Pag tinignan natin ang mga paliwanag, napakaraming mga paliwanag, ibig sabihin ay ibinaba, minsan ay 5 talata o humigit pa ng 5, umabot ng 10, ay minsan naman ay marahil ibinaba ng 1 talata lang, depende sa sitwasyon, depende sa panahon. Walang nakakatiyak every time na may magbaba ng mga talata kung ilan ang mga talata, pero yun, ganun, ang paliwanag niya ay iba-iba ang mga talata na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad ng mga naunang mga kasulatan. Ano yung mga naunang mga kasulatan? Suhuf.
Yung suhuf, kanino ibinigay? Kay Ibrahim, kay Prophet Abraham. Torah, kanino ibinigay? Kay Propeta Musa, si Moses. Zabur, kanino ibinigay? Kay David. Injil, kay Isa, ibinigay kay Isa. Suma kanilang kapayapaan. Lahat, ha? Suhuf, Torah, Zabur, Injil, lahat ng mga ito ay ibinaba sa buwan ng Ramadan. Tingnan niyo, talagang kakaiba itong buwan ng Ramadan. Kaya, Shahru Ramadan, ang buwan ng Ramadan. Nilikha na nga lang lahat ng mga buwan, pero pinili niya itong higit na mainam, yung buwan ng Ramadan. Dito, ibinaba ang Banal na Quran. Ang kaibahan niya, ang Banal na Quran, ibinaba ng isang bisis mula sa Lauhul Mahfuz patungo sa Sama'id Dunya, sa unang langit, o malapit na langit. Pagkatapos niya na ibinaba na kay propeta ng bahagi sa loob ng 23 years. Itong mga aklat na ito na mga naunang mga aklat, Suhuf, Scroll of Abraham, Torah, mga batas, Zabur, Salmo, Injil, Ebanghelyo, ito ay ibinaba ng isang beses. Isang beses. Mismo, ibinaba na dito sa kalupaan. Yan ang kaibahan niya sa banal na Quran. Okay. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dito ibinaba ang banal na Quran. Isang beses mula sa Lauhul Mahfuz patungo sa Sama'id Dunya, unang langit, malapit na langit, sa gabi ng Laylatul Qadr. Isang beses yan ibinaba sa Laylatul Qadr. Pero yung after that, yung ibinaba na ng bahagi ay hindi na sa Laylatul Qadr kasi iba-iba na panahon o sitwasyon ang pagkababa. Depende sa pangyayari. Pag may mga issue, ay darating naman yung ibig sabihin, revelasyon sa propeta. Okay. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas, bilang patnubay sa sangkatauhan. Bilang patnubay sa sangkatauhan. Hudan linnas, bilang patnubay sa sangkatauhan. Anong ibig sabihin na bilang patnubay sa sangkatauhan? Hindi lamang ito patnubay sa mga Muslim, sa mga mu'min, mananampalataya, kundi sa sangkatuhan. Kasi dito na yung ito na yung ibig sabihin ay mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Hudan linnas, mula sa kadiliman tungo sa liwanag, kaya patnubay sa sangkatauhan. Wa bayyinatin minal huda, at maliwanag na mga tanda mula sa patnubay. Ano ito maliwanag na mga tanda mula sa patnubay? Ito yung nandito yung mga halal, dito natin makikita sa banal na Quran, nandito yung mga haram, dito natin makikita, nandito yung mga ahkam, mga hatol, mga batas, sharia, dito natin makikita sa banal na Quran. Kaya maliwanag na mga tanda. Hindi lamang pagbabasa ng Quran, hindi lamang mga kasaysayan, kundi lahat na. Pati mga batas, mga hatol, mga rules, nandito sa banal na Quran. Hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anong ibig sabihin ng wal furqan? Ibig sabihin ng wal furqan, ito ay bilang pamantayan. Anong ibig sabihin ng pamantayan? Pamantayan sa pagitan ng katotohanan at hindi katotohanan. Pamantayan sa pagitan ng tama at mali. So, alhamdulillah, yan yung banal na Quran. So, ibig sabihin nito ay napakahalaga itong banal na Quran. Napakahalaga. Ngayon na buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran, tinatawag na buwan ng Quran, dapat ay ibigay natin ito sa buwan na ito, ang banal na Quran. Sikapin natin na basahin ang banal na Quran. Hamon ito sa ating lahat, no? Kung hindi pa tayo nakapag-umpisa, sino man ang hindi pa nakapag-umpisa, ay mag-umpisa na. May oras pa, may panahon pa. Basta kung makaya natin, every day, mula sa umpisa ng Ramadan ay 20 pages ang mabasa natin. Alhamdulillah. Pagtapos ng Ramadan ay natapos na rin natin basahin ang banal na Quran. Ngayon kung medyo nalit na tayo, hahabulin natin yun. 3 days na ang natapos natin, no? 3 days na. So, ibig sabihin, 2, 4, 6, 60 pages. Ngayon, pang-apat na. So, 80 pages. So, sikapin natin ngayon, tapusin natin ng 80 pages para smooth. Pagkatapos ng Ramadan, matatapos natin ng pagbasa ng banal na Quran. Hindi to biro. Hindi biro. Kasi, huwag mong ipangatwiran na, kasi ang hirap-hirap
hindi pa ako magaling, hindi pa ako marunong masyado, hindi. Huwag kang mag-rely kasi as long as na marunong ka na sa Arabic alphabet, fatha, kasra, dhamma, sukun, alam mo na yung lahat, i-try mo na nabasahin sa pamagitan ng mismo original na Quran. Huwag kayong mag-rely sa mga transliteration kasi kailanman ay hindi magiging tama ang transliteration. Huwag tayong mag-rely sa transliteration kasi hindi maganda yung sa umpisa kung hindi pa tayo marunong sa Arabic letters ay okay lang para lang at least kahit paano may sa ulo natin. Pero tanda natin kahit sa mga ulama ay hindi nila in-advise na mag-memorize ka o magbasa ka ng transliteration. Kasi kailanman hindi mo makukuha. Either na babasahin mo mismo dyan sa banal na Quran ang original niya or babasahin mo na pinapakinggan ng guro mo or babasahin mo na nakikinig ka. Nakikinig ka ng pagbasa. Tatlong pamaraan. At huwag ka mag-rely ng transliteration. Kasi kailanman hindi mo makukuha yung pagbasa. So, alhamdulillah. Tingnan ninyo ha. Sa pagbasa lang natin ng banal na Quran, kahit na medyo nahihirapan tayo, mabasa natin ng isang letter ay mailan yung sampung hasanat, mga kabutihan. Allahu yudha'ifu limay yasha. Ang Allah ay dinudubli niya ang mga gantimpala, mga hasanat, sa sino man kanyang naisin. So, napakaraming gantimpala. So, dagdag dito na gantimpala na makukuha natin ay yung nahihirapan ka pa. Nahihirapan. Nag-struggle ka. Nagsisikap ka sa pagbasa ng Quran. Kahit na medyo hindi mo pa nakukuha, pero sinisikap mo, mayroon kang gantimpala doon. Sa oras o sa panahon na inuulit-ulit mo ito basahin, mayroon kang gantimpala bukod dun sa 10 mga hasanat, every letter na bibigkasin mo. Basta ang importante, ang pagbasa natin ng Quran, isa sa requirements nito ay yung tadabbur. Al-khusyu at tadabbur. Ibig sabihin ng tadabbur, yung pagmumuni-muni, khusyu, yung pangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabay, kahit na hindi natin alam yung meaning niya, pero tagos sa puso natin yan. Pag damang-dama natin ng seryoso tayo sa ating pagbasa. Hindi lamang sa pagbasa, bukod sa malaking gantimpala ang makukuha natin, kaya si Abu Bakr as-Siddiq, every time na siya ay mag-imam, napapaiyak. Every time na mag-imam si Abu Bakr as-Siddiq ay napapaiyak. Kasi tagos sa puso niya yung kanyang pagbasa ng Quran. Raqiqul qalb. Yung malambot talaga yung kanyang puso. Nakakalungkot sa atin, na minsan ay nag-imam tayo ay parang wala dito sa puso natin. Minsan nga, medyo nakakalimutan natin, medyo nagkakamali tayo, parang tumatawa pa tayo. Parang tinatawanan pa natin yung pagkakamali natin. Hindi. Normal na tayo magkamali, pero dapat, pag binasa natin ng Quran, lalo na sa ating pag-imam, isisiryoso natin dito sa puso natin, tulad ng pagbasa ng mga sahaba. At ugaliin natin na mahilig tayo makinig ng Quran. Mahilig tayo makinig ng pagbabasa ng Quran. Kaysa sa makikinig tayo sa headphone ng mga music, mga awit, mga tilibabad o mga teleseryo, anong pinapakinggan natin? Dapat i-focus natin na pakinggan natin ng Quran. Kahit na isang sura. Halimbawa, gusto mo isaulo ang Suratul Kautsar. Pakinggan mo yan ng paulit-ulit. Mayroon kang makita dyan sa YouTube na alhamdulillah, Suratul Fatiha na 100 times. Ilagay mo, pumili ka lang kung sinong nagbabasa ng Suratul Fatiha, ilagay mo sa tenga mo, pakinggan mo yung 100 times na yun. Hanggat sa makorek mo na yung mga mali na pagbasa mo. So, napakaganda. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabihan niya si Abdullah bin Mas'ud, si Ibnu Mas'ud. Sabi niya, "Iqra alayya." Sabi niya, basahin mo sa akin ang Quran. Si Ibnu Mas'ud, sabi niya, "Aqra'u alayk? Aqra'u alayk? Wa alayka unzil?" Babasahin ko sa iyo, samantala ang Quran ay sa iyo naman ibinaba, sa iyo naman ipinahayag yung Quran. Kumbaga, babasahin ko sa iyo, na sa iyo naman ibinaba ang Quran. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sapagkat katotohanan, ako, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay minamahal ko, kinalulugdan ko, o kaya ay sabik ako na marinig ang Quran na binabasa ng ibang
tao. Tingnan niyo. Sabi niya na marinig ang Quran na binabasa ng ibang tao. Tayo ba? Isipin daw natin kung gusto rin natin marinig yung Quran. O kapag inumpisahan na, nakikita natin minsan sa pag-aaral natin, pag inumpisahan na tayo na mag-auzubillah, bismillah, yung iba nga nang ubo na, ang lakas-lakas ng mga ubo. Yung iba nga, pumupunta na sa siyar. Di ba? Dapat, pag nag-umpisa na ng auzubillah, huwag mong start yung pag-ubo mo doon sa auzubillah. Hindi yung sinasabayan mo yung A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hindi mo na mabikas kasi nag-uubo ka na. Dapat ay handa na yung sarili mo. Ganon yun. Kasi kailangan seryoso ka sa pagkikinig ng Quran, seryoso ka sa pagbasa ng Quran. Kaya si Ibnu Mas'ud, kinuwento niya, na binasa ko, sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Suratun Nisa. At nang makabot na ko sa isang talata na sinabi ng Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Paano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nisa? Paano sabi niya, pag kumuha ako, sabi ng Allah, paano pag kumuha ko, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ, sa bawat umma, bawat pamayanan, umma, nation, mga tao, halimbawa, umma, pamayanan ni Propeta Abraham, umma, o kaya pamayanan ni Propeta Musa, umma, pamayanan ni Propeta Jesus, halimbawa, di ba? Ito, umma, o pamayanan, tayong lahat ay umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah, paano kung kukuha ako ng فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, ng bawat pamayanan ng witness sa kabilang buhay. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, at ikaw ang itatala namin. Sabi ng Allah, ikaw ang kukunin namin na shahid, witness sa kabilang buhay sa umma na ito. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sa lahat na ito, itong pamayanan, ikaw ang gagawing witness sa kanila. So doon pa lang ay nakita ko, sabi ni Ibnu Mas'ud, na yung mga mata ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumuha, napaiyak. Kasi para bagang talagang napakabigat sa kanya na siya ang magiging witness sa mga tao, sa kanyang mga umma, ang dami-daming mga kasalanan. Alam niyo ba kung bakit itong Blackstone, Hajar Aswad, di ba? Ang original niya yan ay puti. Pero bakit naging itim yan? Dahil sa mga kasalanan ng mga anak ni Adan. Tingnan, dahil sa mga kasalanan. So, dami-daming mga kasalanan ng mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dami-daming mga kasinungalingan. Kaya para bagang mabigat. At hindi nakatiis ay napaiyak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napa-stop na rin si Ibnu Mas'ud. Talugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, ibig sabihin ay seryoso. Ang aral doon ay seryoso. Pag nakinig tayo ng Quran, seryoso. Makinig tayo ng headphone sa Quran, seryoso. Pakinggan natin. Hindi yung nakikinig ka sa Quran ay nag-uusap-usap ka. Pinatugtog mo yung Quran sa bahay, dapat ay pakinggan mo. Dapat seryoso. Hindi yung nagakwento-kwentuhan kayo doon sa bahay. Pinapatugtog mo yung Quran, tapos para bagang pangtaboy sa mga masasamang espiritu, ganun-ganon. Kaya pinandar na ng Quran ng magdamag. Na nagkukwentuhan sila, wala nang pakialam. Kaya hindi man sila nakikinig. Dapat wag nang magkwentuhan o wag nang paandarin yung Quran. Ganon din kung dito tayo sa sasakyan, ay pag pinandar natin ng Quran ay pakinggan natin. Pag nagkukwentuhan tayo sa loob ng sasakyan, stop muna natin yung banal na Quran. Yan ang tinatawag na etiquette. Etiquette ang pagano. Kasi kailangan seryoso tayo pagdating sa banal na Quran. No? Si Propeta Muhammad, seryoso siya, pinakinggan niya ng talagang kasi pagpakinggan mo ng seryoso, bukal sa loob mo, may pangangamba, may tadabbur, ang banal na Quran, kahit na hindi mo maintindihan, maniwala ka sa akin. Kahit na hindi mo maintindihan, mapapaiyak ka. Lalo na kung ang nagbabasa nito ay talagang magaling magbasa o kaya ay marunong siya sa mga rules ng pagbasa ng Quran. Ganon din.
Kahit na hindi mo maintindihan ang kahulugan niya, pag ikaw ay nagbasa ng Quran, mapapaiyak ka ng hindi mo mamamalayan. Hindi mo mamamalayan, mapapaiyak ka na. Kahit na hindi mo naintindihan, kasi nandoon yung tadabbur, nandoon yung pagbasa natin ng mayroong pagmumuni-muni, nandoon yung khusyu, ibig sabihin ng pangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mula ngayon ay kung hindi pa tayo nakapag-umpisa magbasa ng Quran, ay umpisahan na natin. Kaya natin yan. Hahabulin 80 pages. Ngayon, ang tatapusin natin para bukas ay dagdagan naman natin ng 20 pages. Everyday 20 pages. Kaya natin. Huwag tayong magsabi ng hindi natin kaya. Kaya natin yan. Magtiwala tayo sa sarili. Yan lang ang problema kasi natin. Hindi tayo magtiwala sa sarili natin. Magtiwala. Basta kailangan determinado ka. Determinado ka sa gusto mo, maglayunin ka. Determinado ka, hindi mo gagawin yan. Alang-alang kay ustad, alang-alang sa kapatid, hindi. Gagawin mo yan kasi determinado ka na gagawin mo yan, ay mangyayari talaga. Magagawa mo yan. Matatapos mo yan, inshallah. Ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito na lamang. Inshallah, pakinggan naman natin ang ilan sa ating mga brother na magbabahagi sa ngayon bilang training natin at dagdag kaalaman at mabuo natin yung sarili natin, yung tinatawag na self-confidence, na kaya natin. Tingnan nyo, for the first time, mag-imam kanina si Brother Muhammad. Alhamdulillah. So, halatang-halata na kinakabahan. Pwede pang baka matumba na nga di ba? Di ba? Minsan kasi mga first time mag-imam nangangamba rin ako, baka may matumba Ano? Ha? Tignan. Alhamdulillah, may sasakyan naman. Dito naman si Brother Nasir. Alhamdulillah. So, inshallah, magsishare naman ang ilan sa atin, para dagdag kaalaman, inshallah. So, hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.